Hello guys, nandito tayo para pag-aralan natin yung tenses of the verb. Pero hindi lahat madidiscuss ko guys, okay? So ito lang muna, okay, yung present tense at saka past tense of the verb. Pag sinabing present tense, yan yung routine, yung lagi mong ginagawa araw-araw, linggo-linggo, okay? Buwan-buwan or every year, okay? So ang gagamitin mo present tense. Past tense naman, gagamitin mo siya pag tapos na, for example, yesterday, last night. Pag sinabing last night, yung isang gabi. Yesterday, kahapon. Last December, nung nakarang December. Okay? In 1978, in 1979. Tapos na kasi yun, di ba? So, past tense ang gagamitin mo. Okay? So, ang i-discuss ko sa inyo, guys, yung rules. Okay? Paano ka makaka-form ng present tense at saka past tense. Yung ano lang muna, yung tawag doon, kumbaga sa math, formula. Okay? Sa English naman yung rules. Okay? Kailan magkakaroon ng S at saka kailan walang S. Okay? So, sa present tense tayo, yung word na, yung action word na go. Okay? So, tayo, conjugation. Kailangan marunong kayo mag-conjugate. Magaganito kayo guys araw-araw para masasanay yung sarili nyo kung past tense ba siya or present tense. Okay? Tsaka parang hindi kayo marunong grammar. So, mapapansin nyo dito guys. Okay? Ito, may S to. Singular kasi. Ito guys, ay singular din siya. Lahat to singular. Ito yung plural. Okay? Kaya lang yung singular bilang, galing sa sarili, hindi mo na siya ibibilang sa may S. Okay? Para siyang kabilang dito. Nilagay ko lang siya dyan. Okay? Pangguloy na. Then siya lagay pa. So, tatandaan lang natin to. Okay? He, she, at saka it, yung verb niya is may S. Okay? May S siya. Tapos dito, walang S na yung verb. Okay? Ibig sabihin nito, nabibilang to sa plural. Ito, 1, 2, 3, tsaka to. Singular siya. Ito, singular, pero plural yung verb. Okay? Ang plural na verb, walang S. Okay? Tandaan natin yan, Okay? Pero ang subject, ang plural niya, walang S. So, parang kabaliktaran. Sa previous na video ko, na-discuss ko na sa inyo, guys. Okay? Kung ano yung parang kabaliktarin siya kasi guys Kung sa subject may S, yung singular, hindi. Kung sa subject, okay, walang S, yung singular. Tapos ang plural niya may S. Sa verb naman, ang singular niya is may S, ang plural naman niya is walang S. Okay, so, umpisa na natin guys Nakakalito ba? Lalagyan ko pa ba ng graph? Okay, ito yung subject, okay? Ito yung verb, okay? Singular at saka plural. Okay? Ito yung subject na singular, ito yung plural. So, ang subject natin is, ang singular niya without S. Okay? Sa verb naman, ang singular niya, okay, with S. Okay? Ang plural subject, with S. With S yung plural, di ba? Okay? Tapos, ang verb naman, ang verb niya, ang plural niya is without S naman. So, kabaliktaran siya. Kaya lang ito, he, she, it, singular yan. Wag muna natin isipin kasi wala namang may S dyan di ba? Lahat sila walang S. Sa other, ina-apply yan sa other subject. Okay? For example, yung balls, yung ganon. Okay? So, guys, panggulo, no? So, ito lang muna tatandaan natin yung he, she, at saka it. Automatic may S yung verb pag present tense. Okay? Tapos, ang walang S, yung I, you, we, at saka they. Okay? Walang S. Ito kasi plural siya. Kaya dapat plural din yung verb, which is, yung plural ng verb, walang S. Okay? Ito naman, ang past tense niya, okay? Yung go, ang past tense niya is went. Okay? Di ba? Yung present tense niya is go. Tapos past tense niya is went. Okay? So, subject plus past tense ng verb. So, mapapansin nyo guys, ilalagay nyo lang yung subject, tapos yung verb niya, wala ng S. Kung ano lang yung past tense. So, pare-parehas na siya guys. So, madali lang, di ba? Okay, conjugation lang po yung tinuturo ko Okay, conjugation lang. So, ipapractice natin yan every day para masanay tayo. Okay, so other verb. Gamit tayo ng other verb. Okay?
Pansin nyo guys, ito go at saka went. Isa to sa mga irregular verbs. Pag sinabing irregular verbs guys, yan yung ang present tense niya. Pagdating sa past tense, iba na yung spelling. Unlike ito, itong another example ko which is call. Okay? So, mag-conjugate muna tayo sa present tense ha. Okay? Tandaan natin yung he, okay? She, may S yung verb. Pagdating sa present tense, okay? Okay? Pagdating naman sa I, you, we, at saka they, yung verb, walang S. Okay? Call. Tapos guys, mag-conjugate tayo pagdating dito sa past tense. Anong past tense ng call? Yung call kasi lalagyan mo lang ng ed para maging past tense. Okay? Called. Okay? So lahat, pare-pares na siya. Para ang verb guys, lalagyan mo lang ng ed pagdating sa past tense. Ang tawag dyan, regular verb. So, dapat guys, alam nyo kung ano yung regular and irregular verbs. Para pag gagamit kayo ng present tense at saka past tense, hindi po tayo marorong grammar. Okay? So, ganyan guys ang lagi kong ginagawa dati nung nag-aaral ako. Kaya malagi ako may scratch. Okay? So, pagdating sa present tense, may S yung he, she, at saka it. Okay? Pagdating sa I, you, we, at saka they, wala nang S, yung verb. Okay, yan ang present tense. Pagdating sa past tense, yung call kasi, ito, call, ang past tense niya is called. Ibig sabihin ng called, tapos na. So, ilalagay mo dito yung mga pronouns or subject, plus yung called. Okay, past tense yun. So, pare-pares na. Okay, called. Wala nang may S dyan, kasi hindi naman siya present tense. Next, ito na, hurt. Hurt, masaktan, ang sabihin. Okay? Ito, lalagyan natin ng S, okay? Hurt. She hurt. It hurt. O, tandaan nyo, yung I, you, we, at saka they, wala nang S. Sana makita yung sa baba, anak, ha? Baka hindi nila nakikita. Tingnan mo nga po. Sana. Hindi, dito. Tingnan mo, baka hindi nila nababasa. Okay, ayan, hurt. Nasa baba na kasi tayo eh. Kailangan makita. Okay? Present tense ng hurt. Okay. Yung he, she, at saka it, may S. Okay? Yung I, you, we, at saka they, dapat plural yung verb, kaya walang S. Okay, so dito na tayo sa past tense. Ano po yung past tense ng hurt? Meron ba nakakaalam? Lalagyan ba natin ng ed? Okay? Magbabago ba yung spelling niya? So, ang sagot po ay parehas lang din po, hurt. May mga verb po na pare-parehas. Parehas yung present tense at saka past tense. Okay? Wala nga kang dadagdagan na D or ED. Okay? Hindi rin mababago ang spelling. Hurt. Tatandaan nyo guys, baka may test ha. Magte-test kayo, tapos yung hurt, lalagyan nyo ng ED. Mali po yun. Okay? Hurted. So, ayan yung guys yung past tense, present tense ng hurt, at saka past tense ng present tense ng hurt, saka past tense ng hurt, parehas lang. Kaya lang, pagdating dito sa present tense, yung he, she, at saka it, may S. Okay? I-apply mo yung S. Tapos dito, yung I, you, we, at saka they, walang S. Kasi kailangan plural yung verb. Okay? Tapos guys, dito, ilalagay mo na yung subject pronoun or subject. Okay? Isa-isay mo yan. Tapos, yung hurt, pare-parehas na siya. Wala na siyang S, walang ED. Okay? Kasi ang past tense ng hurt, okay? Hurt. Yan ang present tense niya. Ang past tense niya, hurt din. Okay? So guys, yan yung conjugation ng present tense at saka past tense. Okay? Pag present tense, lalagyan mo ng S yung verb ng he, she, at saka it. Okay? Tapos, yung I, you, we, at saka they, kailangan plural yung verb, wala siyang S. Yan ang present tense niya. Okay? Pagdating sa past tense, guys, dapat alam niyo yung regular at saka irregular verbs. Kasi yung regular verb, ang past tense yan, dadagdagan mo lang ng ED or D. Ang irregular verbs naman, mababago yung spelling niya pagdating sa past tense. Okay? Tapos, guys, punta na tayo sa
continuous. Okay? Continuous tense. Okay? Present. Ano yan? Kahit hindi mo na, tingnan mo kung nakikita nga, present. Bakit tignan nga po kung nakikita? Kita naman. Okay, continuous tense. Okay, pupunta tayo sa present continuous tense at saka past continuous tense. Magko-conjugate lang po tayo. Okay? So, ito, babaguhin natin. Ganun na lang nga. Okay? So, ano pong formula? May idea na po ba kayo? Yung present continuous tense, gagamit tayo ng helping verbs or auxiliary verbs, okay, ng present tense. Gagamit tayo ng is, or, okay? So, yung I, ang ano niya, plus verb ing, okay? Yung pag sinabing verb ing, ilalagay mo muna yung salitang ugat niya, okay, ilalagay mo ng ing. So, for example, guys, yung go, di ba? Helping verb muna or auxiliary verb. Parehas lang yung guys, auxiliary or helping verb. Okay, so yung I, okay? Ayan, he is going, she is, pare-parehas lang to. It is going. Okay? Gets niyo po ba guys? Sa present continuous tense, gagamit tayo ng mga helping verb. Okay, ito naman, you were. Ay, hindi. Past tense pala yan. So, you are going. Okay? We are going. Diba, we are going to the market. Okay? Ngayon, on time of speaking. Ngayon, alis na tayo. Ganun yan. They are going. Okay? So guys, present continuous tense, para ma-form mo yun guys, saan nga ba ginagamit yun? Yung on time of speaking ngayon, kung ano yung ginagawa mo. So yan ang gagawin mo. For example ngayon, I am going to the market. Okay? He is going to the market. Pupunta siya sa market. Ngayon na yan mismo, na nagsasalita ka. So yan ang gagamitin mo. Okay? So, pagdating sa I, ang auxiliary verbs na gagamitin mo is or am, kaya plus ing form of the verb. Ito. Yung go, lalagay mo lang ng ing. Okay. Yung he, she, at saka it, ang ano niya, helping verb niya is. Okay. Plus verb ing. Okay. He is going, she is going, it is going. Okay. Yung you, we, at saka they, ang helping verb na gagamitin is they. Okay. Pare-parehas lang sila. Okay. Plus verb ing. Yung go, magiging going. So, you are going, we are going, they are going. So, guys, pag formulate kayo ng present continuous tense, pag or, nakita nyo na to, mga helping verbs na to, automatic na yung verb may ing. Okay? Hindi pwedeng you are go. Okay? We are go. They are go. No. Hindi ganon. Okay? Pag nakita niyo may helping verbs ng or, yung verb niya automatic may ing. At saka ang form niya is present continuous tense. Okay? Next. Past continuous tense. Ang past continuous tense, para ma-form, ito, kukunin mo yung past tense ng mga auxiliary verbs na to. Okay? Ano ba yung past tense ng mga yan? Okay? Yung am kasi, I am, ang ano niya, katumbas niyan, pag past continuous tense, was. Okay? Was going. Okay? He was going. Okay? She was going.
was going. It was going. Okay? So, pare-pares na siya. Okay? Kasi singular siya kaya was. Okay? Plus verb ing. Okay? Yung verb na go may ing. Okay? Tapos yung you, were naman yung ano niya, helping or auxiliary verbs na gagamitin. Okay? So, ang formula nito, were plus verb ing. So, you were going. Okay? You were going. They were going. Okay? So, ang ibig sabihin nito, present continuous tense, yan yung on the spot of speaking, gagawin mo yung isang bagay. So, for example ngayon, I am teaching. Okay? I was going, yan yung past continuous tense. Okay? Merong dalawang action na nangyari, pero bago matapos ang isang action, merong kang ginagawa. Yun. So, I was going to the market when the visitors came. So, pupunta na ako sa market nang dumating ang bisita. So, ganun yan. Okay? Next, dito. So, lagyan natin ng, ano to guys? I am, para hindi na ako magsulat guys ha, so lalagyan mo lang ng am, calling. Okay? I am calling. He is calling. Okay? She is. Guys, isulat nyo to sa notebook ha. Tapos, guys, kayo nang bahalang mag-intindi sa sulat ko. Ang gulo eh. Parang nabilis yung video ko lang. Okay? You are. We are. They are. Tapos, may ing dapat yung verb. Okay? Kasi gumamit ka ng are. Calling. Okay? So, yun na guys. I am calling. Okay, he is calling. She is calling. It is calling. Okay, we are calling. We are calling. They are calling. Yan yung formula guys para makapag ano kayo na present continuous tense. Okay? Pagdating naman sa past continuous tense, ano yung formula? Ito lalagyan mo ng past tense ng auxiliary verbs na am, is. Okay? So, ito I am. Okay? Ay, hindi. Past tense na pala. So, I was. Okay? He was. Okay? She was. Tsaka, it was. Okay? Tapos, syempre, yung verb, it was cold. Dapat may ing to. Okay? So, anong napapansin nyo, guys? Pareha silang may ing, di ba? Okay? Kaya lang, magkaiba lang yung auxiliary verbs nila. Kasi yung isa nasa present tense, yung isa naman, nasa past tense yung auxiliary verbs nila. Okay? Tapos, ito, were, okay? Were. Tapos, ito, mababago, guys, yung verb. Okay? Lalagyan mo ng ing siya. Guys, pag sinabing continuous tense, automatic na yung verb mayroong ing. Okay, continuous tense. May ing, automatic yung verb. Kaya lang, titingnan mo kung present tense or past tense. Kasi kung present tense, dapat present tense yung gagamitin mo na mga auxiliary verbs. Okay, or helping verbs, which is yung am, is, at saka are. Okay, tapos ang ano niya, magiging verb niya, syempre may ing din siya. Okay, pag nakita niyo yung is, am, at saka are, automatic yung verb niya is may ing. Okay, tapos pagdating naman sa past continuous tense, i-convert mo lang yung ano niya, ito, yung am magiging past tense na siya. Okay, plus form, ing form of the verb. Okay, so ganun lang yun. So para sila may ing, pinagkaiba lang, present tense yung auxiliary verbs dito past tense. Okay? Tapos ang pinagkaiba ito, ginagamit to on time of speaking. Ito naman, nakalipas na, dalawang action yung natapos. So, bago matapos ang isang action, ay hindi, dalawang action, di ba, ang nangyari. So, sorry guys, na-interrupt ako.
For example, pupunta ako sa market kahapon. Pumunta ako sa market, okay? Pumupunta na ako sa market, okay? Aalis na ako. Biglang dumating yung bisita. So, I was going to the market when the visitors came. Ano pa? Ano pa yung example? I was sleeping when my mom called me, okay? So, natutulog na ako nang tumawag sa akin ng mama ko. So, dalawang action yun, di ba? So, meron ka nang ginagawa bago matapos ang isang action. Ano ba yung isang action na natapos? Yung called. Okay? When my mom called me, ano yung ginagawa ko nung tumawag siya? I was sleeping. So, before na matapos ang isang action, meron ka nang ginagawa. Yung nauna na ginagawa mo bago matapos ang action, yun ang ipo-form mo ng past continuous tense. Okay? So, nagets niya. Tensya na po So, ito na. Dito na tayo. So, Bani. Ganun mo nga para makita sa baba. Malapit na tayong matapos. Okay? So, guys, ito I am writing. Okay? He is wala nang ito. Automatic pag may may auxiliary verbs na am, is, at saka are, may ing po yung verb. Okay? Nasa form siya ng present continuous tense. Okay? It is hurting. Okay? You are, we are, they are hurting. Okay? Ganda po ng sulat ko, no? Okay. So, ito yan. I am hurting, he is hurting, she is hurting, it is hurting. Okay? You are hurting, we are hurting, they are hurting. Okay? Next. Tapos dito, syempre, gagawin natin siyang past continuous tense. So, maglalagay ka ng past tense ng mga auxiliary verbs na ginamit natin. Which is was. Yung niya. Okay? At syempre, pag gumamit ka ng ganito, auxiliary verbs or helping verbs, automatic merong ing yung verb. Okay? Kasi past continuous tense siya. Okay? You were, we were, okay? At syempre, huwag kakalimutan yung verb may ing. Okay? Limbawa, ngayon, okay? You are hurting me. Pwede mong sabihin yun. O kaya ito, gagamitin mo to. John was hurting me when my boyfriend came. Pwedeng ganon. Okay? So, nag-gets niyo po, guys. So, pinag-aralan natin yung conjugation ng present tense at saka past tense. Okay? Tapos, yung present continuous tense at saka yung past continuous tense. Okay? So, susunod naman, guys, yung conjugation naman ng future tense at saka future continuous tense naman ang susunod. Okay? So, guys, I hope na naintindihan po ninyo kung may tanong. Pag may time ako, guys, isa-isahin ko yan kasi bawat isa dyan marami po siyang gamit.